Mga kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Sa gabi pong ito ay itatapik po natin yung pagbisita po ni Pangulong Bongbong Marcos sa Dumaguete. Sapagkat nung sinasabi at sinisigaw ng gobernador ng Negros Oriental na si Chaco Sagabarria na BBM, walang sumisigaw. Ang sabi niya, bakit napakalungkot? Isa lang po ang masasabi ko sa mga taga Dumaguete City. Mga kababayan, ang mga tao doon hindi plastic. Talagang ipinakita nila kung ano at gaano sila katotoo. Dahil nung dumating sila doon, walang hiyawan, pumunta ang tao doon. Ngunit ang kahinatnan ay parang sawa na ang tao sa kanila. Yun ang mahirap. Kasi alam na ng tao yung mga ipinangako na hindi natutupad, mga kababayan. May ipinangako na naman sa Dumaguete na pabahay. Pero ang problema, nasaan na yung 6 na milyon na pabahay? Hindi pa na inugurahan kasi kahit 1/4, mga kababayan. Pagkatapos, nagbanggit na naman ng pabahay. At kung ano-ano pa ang mga pinagsasabi. Inilalako ang mga kandidato niya na para siyang naglalako ng turon sa palengke. Kahirap baga ng ganong kalagayan, mga kababayan, na pumunta lang ang tao doon na parang wala lang. Pagkatapos yung mga sinasabi mo, hindi pa mabili. Alam nyo, kung ieleksyonin bukas, Team Suka at Team Sinusuka, klaro na dapang-dapa sila sa Dumaguete. Hindi nila kaya. Hindi sila mananalo kahit sa Cebu. At saka isa pa, mga kababayan, nariyan na mismo sa lungsod ng Maynila. Biro mo, mga kababayan, nagdeklara yung mga barangay kapitan doon na mismo silang lahat ay sumusuporta sa partido ng PDP laban. Naku po, mismong ang Malacanang naroon. Pagkatapos wala sila kahit isang kapitan. Ang isinisigaw, PDP laban. Dahil ang sabi nung isang kapitan, na sa kanilang lugar ay nagsibalikan na naman ang kriminalidad. Ang pagbibinta po ng ipinagbabawal na gamot o ng shabu ay naglipana na naman. Ang kriminalidad, lalong-lalo na yung mga nakawan at saka mga dukutan, mga kababayan ko. Yun ang mahirap. Yung isa pang kapitan, sabi niya, dati-rati sa panahon po ng Tatay Digong, kapag pumunta siya sa Divisoria, ay kahit todo alahas daw siya, wala siyang takot. Kasi ang mga durugista at saka magnanakaw takot gumawa ng kasalanan. Ibang-iba talaga magpasunod ang may kamay na bakal sa ating bansa. Ngayon, nagsisibalikan na uli. Dahil sa sobrang luwag, sobrang bait ng ating Pangulo. Ang sabi pa nga niya, hindi na kailangan ang dahas. Pero yung mga drug addict, kapag lumipas na yung epekto ng shabu, hahanapin na ng katawan nila
Hindi yan kikilos ng santong dasalan. Puro santong paspasan. Lalong-lalo na po kung walang pambili yan. Mag-iisip ng paraan yan kung paano magkakapira. Sa madaling paraan, yan po ay manghuhold up, magnanakaw. Yan po ang madaling paraan nila. Mga kababayan, nakakatawa talaga. Yung makikita mo, yung matamlay, walang pumapalakpak dahil ika nga nagtitindala ng turon sa palengke na may iba't ibang flavor na hindi naman binibili ng tao. Yun ang masaklap. Kaya inuulit ko, kung may eleksyon bukas sa Dumaguete City, naku po, panalo na ang Team Suka. Hindi mananalo ang team ni BBM sa Dumaguete dahil nire-recycle na ang mga politisyan at pabalik-balik na po sa ganong posisyon. Dapat maghalal po tayo ng bago, mga kababayan. Piliin po natin, mga kababayan, ang may narating sa buhay. Halos lahat abogado na nasa linya ng PDP laban. Ngayon, mga kababayan, may pagbabago pa na nasa ating kamay. Yung siyang maghuhubog muli sa Pilipinas. Ang Pilipinas po ay mayaman po sa likas na kaligayan. Ngunit ngayon ay papalubog ang ating bansa. Mayroon na namang panukala ang Marcos administrasyon na ilang government asset na naman po ang planong ibibinta po nila. Saan naman po uli nila dadalhin yung pirang yon? At magtataka ka, ang laki na ng pondo ng Pilipinas, mga kababayan. Ngunit, saan napupunta at ano ang pinagkakagastusan? Diba? Walang proyektong napainugurahan ngayon, mga kababayan. Kung mataas ang ating ekonomiya, sana mura ang bigas, mura ang mga pagkain na siyang pangunahing pangangailangan ng sambayanan. Sa Cebu, mga kababayan, walang hakot, walang ayuda, walang bigayan. 40,000 plus na katao ang dumalo. Hindi mahulugan karayom ang plaza, mga kababayan, sa Mandawi. Ganon kamahal ng mga Cebuano si Pangulong Duterte at ang kanyang team na PDP laban. Malamang kakabahan na ang administrasyon nito at magkukumahog upang sa ganon muli ay gagawin nila ang paraan na manalo sila sa Cebu. Pero ang mga Cebuano ay may panindigan sapagkat ang mga Cebuano, mga kababayan, may isang salita: Cebuano is not for sale. Kahit pabahain nyo pa ng ayuda sa Cebu. Ang Cebu ay tapat at hindi nang iiwan. Ganun po ang mga Cebuano. Kapag ang Cebuano, pag sinabi mong bay, kuyog tabay, talagang sasamahan ka nila ni bay. Kung hindi ka pa po nakapag-subscribe sa aking channel, sana po ay mag-subscribe ka na at pag-like na rin po. Para nang sa ganon, lumaki po ang channel ko
Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless po.